Ay, basahin po natin na huwag kang lilitaw. Yan yung sabi kay Bato. Huwag kang lilitaw. Iginit ni Senator Robin Padilla na hindi siya papayag na arestuhin ng kahit na sinong dayuhan ang kaalyado niyang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ito ng senador kasunod na lumabas na impormasyon na mag-i-issue na umano ng arrest warrant ang International Criminal Court ICC laban sa kanya. Nilinaw naman ng ICC na wala pa itong inilalabas na public warrant sa kanilang sa kahit na sinong personalidad sa Pilipinas. Pero pinayuhan pa rin ni Padilla si Bato na huwag basta lilitaw. Huwag magpakita sa Senado si De La Rosa noong Nobyembre 2025. Sabi dito mga kababayan ni Robin Padilla, kung ang humahanap kay Bato de la Rosa ay Philippine law, ako pa ang magsusurrender sa kanya. So ibig sabihin, kung dito lang daw mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa ikukulong, handa daw po niyang isurrender o isuko na etong si Bato. Diba mga kababayan? Kaya nga kung makikita po ninyo dyan po sa title natin, sa thumbnail natin, handa na pong isuko ni Padilla. Ito pong si Senator Bato de la Rosa kung sakali. Ano po na dito daw ikukulong, ito pong si Bato. So sabi pa nga dito mga kababayan, pero hanggat dayuhan, hindi kaya ng puso ko. Kapag ibinigay ko si Bato, nagtaksil na ako kay Andres Bonifacio. O yan yung sabi mga kababayan ni Padilla. Di po ba? Yung dating handang sumama kay Bato de la Rosa, handang samahan si Bato sa dahig at si dating Pangulong Duterte, ngayon iba na po ang sinasabi ni Robin Padilla. Ang mensahe na lamang po niya kay Bato de la Rosa, huwag kang lilitaw. Huwag kang lilitaw, huwag kang susuko. Kaya nga mga kababayan, malabong magtagumpay ang kudita ni Alan Peter Cayetano hanggat na andito ang grupo ni Bato de la Rosa. Kasi mensahe ni Robin Padilla, huwag kang lilitaw sa Senado. Huwag kang lalabas sa Senado. Kasi pag lumabas ka sa Senado, makukulong ka. Maniwala ka pare. So siguro ganyan ang sinasabi ni Padilla. Kaya nga malabo mga kababayan na lumabas etong si Bato de la Rosa at magtrabaho dyan sa Senado. Kaya nga yung kudita ni Alan Peter Cayetano, malabo na po magtagumpayan. Kasi hanggat kulang-kulang sila, hanggat wala silang sapat na boto, malabo po nilang mapatalsik. Eto pong si Tito Sen. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po ninyo, talagang pag lumabas si Bato, maaaresto po yan. Talagang hindi po yan tatantanan mga kababayan ng DILG at mas lalong hindi po yan tatantanan ng NBI. Dahil nga maliwanag yung sinabi ni yung sinabi mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag na sinasabi nga dito na ito daw pong NBI handang ipatupad ang arrest warrant versus Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin, once na matanggap na po nila yung opisyal na copy ng arrest warrant mga kababayan ni Bato de la Rosa, i-implement po yan ni NBI Director Melvin Matibag dito po kay Bato. So ito, pakinggan po natin yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag. Kami naman po, kung dumating sa amin yung warrant kasi naka-address sa law enforcement yan, NBI sa law enforcement agency, of course we have to implement the warrant. Ganun lang naman po kami palagi. Whenever is the mandate po, kung may mandato de aresto, wala po kaming magagawa ba? Hindi po tayo pwedeng mamili. Yes. So ibig sabihin tatrabahuin talaga nila itong si Bato. Once na may official ng arrest warrant na inilabas mga kababayan, ito pong ICC. 'Di ba? Etong International Criminal Court. Kaya nga Senator Bato, ito makinig ka sa akin Huwag kang mag-iingat ka dito kay Secretary John Vic Remulla. Kasi pag lumabas ka, tiyak maaaresto ka, maniwala ka. Duterte 2.0 ka. 'Di ba? Duterte 2.0 ka. Bakit ko sinasabi mga kababayan? Kasi anytime kapag nakita 'yan ng mga otoridad natin, maniwala kayo maaaresto yang si Bato de la Rosa. So sabi nga dito mga kababayan, pakinggan po natin. No handcuffs. Remulla nilinaw na sabina at hindi arrest warrant ang ilalabas para kay de la Rosa. So yung mga DDZ, naniniwala ba kayo dito? Baka anytime, anywhere, pwede nang arestuhin si Bato. 'Di ba? Kaya nga Bato, ako sa'yo, di na ako pupunta bukas sa Senado. Yung pinaplano ng mga kasamahan mong kudita, kung ikaw makikisali pa dyan para lang patalsikin si Tito Sen, baka magulat ka na lang, hindi ka na makalabas ng Senado. Diba? Baka paglabas mo pa lang ng pinto, inaaresto ka na. Kaya ako sa'yo, Senator Bato, huwag ka nang lumabas.
Huwag ka na magpakita sa Senado bukas. Di ba tama lang yung ginagawa mong magtago ka? Kasi kung ilalabas ka pa, baka maaresto ka. So ngayon ito, pakinggan po natin mga kababayan, itong press briefing ni Secretary John Vic Remulla. Finally, in conclusion, the CIDG will issue a subpoena tomorrow to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for... Ay guys, subscribe dati si Montintinig 2.0 Eto pa, wait lang. Ano ko muna? Kawawa kasi to nahack kasi yung account niya Masyado kasing ginalingan yung pagbanat sa mga Duterte yun, nahack yung account. Pinatrabaho talaga siya mga kababayan. Eto, wait lang. Ipin ko nga yung ano niya. Ayan, yan. Pin ko yung ano niya. Yan. Nakapin sa comment section natin Subscribe niyo yan. Simon Tintinig 2.0. Wala nahack yung account niya mga kababayan The senator and former chief of police, former chief of the PNP. To lead the task force to locate if a possible evasive maneuver is done will be General Hansel Marantan and General Morico of the CIDG. Are there any questions? Just a reminder, everyone, you only get to ask one question and one follow-up. Paul Gonzalez of DZRA. Everything we've built has... Sabi ni Ma'am Telma, kung ako kay Bato, sumipot siya bukas, lugi siya. Pag sumipot siya, maaaresto siya. Diba? Kahit pa sabihin na may sapat na boto sila para bukas, kapag ka sumipot si Bato, kung ako kay Bato, hindi ako sisipot. Diba? Papatalsikin nyo si Tito Sen. Pagkapatalsik nyo naman kay Tito Sen, paglabas mo ng pinto, inaaresto ka na. O sisipot ka pa ba? Diba? Kaya nga ako sa'yo, Senator Bato, huwag ka nang sumipot bukas. Talagang madadali ka, maniwala ka, maaaresto ka. In the failure of Senator De La Rosa to appear before the investigation, ano pong gagawin po ng PNP? We will wait for the subpoena to be issued and then we will answer the questions afterwards. Let's wait for the subpoena first and let's wait for it to be served to him personally. Sa mas malawak pong perspektibo, pakipaliwanag nga ho kung ano yung pinakadahilan kung bakit ho siya ipapatawag, although nagkaroon na ho dati ng Ayan maliwanag, ipinapasabina itong si Bato de la Rosa. Hearing. Well, he has never been personally investigated. This was triggered again by the rumors of the impending red notice, and we have now taken it upon ourselves to continue the investigation of these matters. I will repeat, we are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter. Mag-ingat ka sa mga ganitong salitaan, Senator Bato. Kasi ito mga ganitong salitaan, dito na-aresto si Digong. Diba? Senator Bato, mag-iingat ka. Kaya ako sa'yo bukas, huwag ka na maglalabas. Kasi pag lumabas ka at nakita ka ng ating mga law enforcer at nakita ka ng ating mga kapulisan, baka ma-aresto ka. Diba? Kaya mas mabuti pa na magtago ka na lang muna hanggang sa matapos ang impeachment ni Sara Duterte. At pagkatapos ng impeachment ni Sara, ikaw na ang isusunod. 'Di ba? Dapat ganoon, magtago ka na muna hangga't gumugulong ang impeachment ni Sara. Huwag ka nang umattend sa trial ni Sara. Kaya ipabaya mo na sa mga kaalyado mo 'yan. 'Di ba? At doon naman sa ibang mga senador na may kaso, mag-isip kayo na maraming beses. 'Di ba? Kung kayo ba ay kakampi dun sa mali at kung susundin nyo ba yung interest ng mamamayang Pilipino. Dapat ganyan ang gawin mo ba to? At yung mga kaalyado mo. Saka na kayo magpakita kapag ka na-impeach na si Sara. That we are doing. Christian Manyo of DZBB. Leia Ilagan of UNTV. Sir, aside from Senator De La Rosa, sino pa po yung mga kasama na iimbestigahan? Yan.
We will announce that down the road. Now, he will be the first one, but the ones listed in the previous complaints, ang dami ng complaints dito eh. Alam nyo mga kababayan, ganito eh. Ako, concern lang naman ako kay Senator Bato kahit basher niya ako. Payo ko sa kanya, magtago na lang siya hanggang sa ma-impeach yung kaalyado niya. 'Di ba? Wag na siyang sumipot sa impeachment. Magtago na lang siya. Kasi pag lumabas yan, maaaresto talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Maaaresto ka talaga, Senator Bato. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo yung takot mo, magtago ka na lang. 'Di ba? Kasi pag lumabas ka, maaaresto ka talaga, makukulong ka talaga. Baka nga ang ending niyan, ma-Shopee ka. Ikaw yung second version ni Digong. Eh di ba, ikaw na nga nagsabi, nakakalungkot dun sa ICC. Eh, hindi mo naman makakasama dun si Duterte at magkaiba naman kayo ng facilities. Kaya nga kung ako sa'yo, wag ka nang sumipot sa impeachment ni Sara, ipaubaya mo na yan sa mga kasamahan mo sa minority. At wag kang magpadala kay Alan Peter Cayetano. Kasi akala mo ba matutulungan ka ni Cayetano pag inaaresto ka na? Hindi ka matutulungan ni Cayetano. Pag binalas-malas ka pa, baka ipagkalulu ka pa niyan. Over 100 cases, we will issue succeeding subpoenas in the coming days. Sir, based on your info, nandito pa ba si Senator De La Yes, Rosa? he is, based on info, he is in the Davao region. And Region 11 has already been alerted to this upcoming subpoena. Thank you, sir. Maki Pulido of GMA. Hi, sir. Hello, hello. Hindi, sila muna. Mamaya na. Okay. Third Ann Malonzo of Sunstar. Sir, good morning. Sir, parang medyo matagal na ata yung sa Quadcom. Yan. Matagal na naging Oo nga eh. investigation. Why just now? Well, again, it is a renewed interest because of At saka mga kababayan, ito tandaan nyo ha. Ikaw, Senator Bato, halimbawa, maglalakas ng loob ka, pumunta ka ng Senado para i-acquit etong si Sara Duterte. Hindi mo ba napakinig yung sinabi ni Sara dati? Kung sakaling maaresto ka, kumuha ka na lang daw ng abogado mo. Hindi nyo ba napakinig mga kababayan yon? Di ba, alam ko naman, nabasa nyo sa article yan, napakinggan nyo mismo sa bibig ni Sara, na kung sakali daw na maaresto etong si Bato de la Rosa, ang payo daw ni Sara Duterte, kumuha na daw ng magaling na abogado. Etong si Bato. Di ba yan yung sinabi ni Sara dati? Payo ko lang sa kanya, mas maganda kumuha siya ng magaling na abogado. O ngayon, kung sakaling ikaw, susulpot ka sa Senado para iligtas si Sara, hindi naman yun yung gusto mangyari ni Sara para sa'yo. Ang iligtas ka. Hindi ka naman nililigtas ni Sara Duterte. Ang sabi nga sa'yo ni Sara, kumuha ka ng magaling mong abogado. Ang mahal pa naman ng abogado sa dahig. O ano gagawin mo? Ililigtas mo ba si Sara o mas uunahin mo yung sarili mo? Diba? Kaya nga para sa akin, ang payo ko kay Senator Bato, huwag ka nang sumipot dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ipaubaya mo na yun sa kasamahan mo. Kasi maaaresto ka talaga, maniwala ka. all the rumors that were sparking. I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this recent conversations and rumors going around, just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating. Sir, kasi yung kay former President Duterte, sinasabi din noon, walang arrest warrant, pero pagdating niya, inaresto, meron diba? pala. Wala po bang ganong... Just to be clear, Kita mo yun? Kita mo ba to yung tanong ng reporter? 'Di ba yung dati kay Digong, mga kababayan, sabi wala daw arrest warrant, pero kita nyo naman pagbalik ni Duterte ng Pilipinas, pak! Biglang inaresto ni General Torre. Ganyan ang mangyayari sa iyo ba to? Lalo na kung ikaw ay magkikimali-mali na pumunta ng Senado para tulungan si Sara. Ganyan mangyayari sa iyo. Maaaresto ka at masasyapi ka papuntang dahig. Alam mo ba yung kay Digong, mabilis na pangyayari yon. Ganon din yung mangyayari sa'yo kung lalabas ka. when I was asked if there was an arrest warrant, I had not seen one. The arrest warrant arrived at 3 a.m. 3 a.m. on, that was a Tuesday? If I'm not mistaken, that was... Sabi dito, may nag-comment, sabi ni Ping Laksamana, grabe, tinatakot mo naman masyado, sir. Di na yan makakatulog. Pag napuyat yan, kaiisip niyan.
Hindi na yan makakapunta bukas. Pwede naman siyang pumunta eh. Ito na nga mga kababayan eh. Alam mo, Senator Bato, pwede kang pumunta bukas kung gugustuhin mo. Sarili mo naman yan eh. Pero, yung sinasabi ko kasi mga kababayan, mas makakatulong sa kanya. Much better wag na siyang pumunta ng Senado, magtago na lang siya. Mas malaking tulong yun sa kanya mga kababayan. Kaysa naman na pupunta siya bukas sa Senado, tutulungan niya si Alan Peter Cayetano para makuha ni Alan Peter Cayetano yung ambisyon niya na maging Senate President, mga kababayan. Tapos paglabas niya ng Senado, aarestuhin na siya. Diretso dala, papuntang dahig. Sa tingin niya ba mga kababayan, sino ba makikinabang ng mga gagawin nila bukas? Di ba yung mga kaalyado lang din nilang iba? At etong si Bato de la Rosa, pag naaresto na yung papuntang dahig, hindi na yan tutulungan ni Sara. Baka nga di pa bisitahin ni Sara yan. Kasi nga ang mensahe ni Sara, kumuha siya ng magaling na abogado niya. Ibig sabihin, walang maitutulong. Etong si Sara Duterte dito kina Bato. At pababayaan nila itong si Bato. Kaya nga kung ako sa Senator Bato, sundin mo yan takot mo. Magtago ka na lang. Kaysa tulungan pa mga Duterte. Hayaan mo na lang ma-impeach yang si Sara. At hayaan mo na lang hindi magtagumpay yung mga kudita ninyo. Tama lang yung ginagawa mo, magtago ka. Makinig ka sa kaibigan mong si Robin. It's 3 a.m. on the Tuesday and it is implemented 9 a.m. on the same day. Okay? So, just to be clear, okay, I have no personal knowledge of an arrest warrant. We are merely reinvestigating the case. Sir, sorry. Isa na lang po. Sir, hindi ba para yung magiging result ng investigation nyo ay ipapadala sa ICC? We are not a part of the ICC. Thank you, sir. Dave Abuel of TV5. Alam mo ba, Senator Bato, kaya sinasabi kong dapat mag-ingat ka kay Secretary John Vic. Kasi anytime, anywhere, pwede kang arestuhin. Hindi fake news yan. Sinasabi ko lang yung opinion natin at analyzation natin base dun sa nangyari kay Digong, mga kababayan. Kasi unang-una, pag na-aresto tong si Bato, nadala to sa dahig, isa ito sa pinakamalaking accomplishment, mga kababayan, ni Secretary John Vic. Sinasabi ko na sa inyo, mga kababayan, isa yan sa pinakamalaking accomplishment ni Secretary John Vic kasi yung isang big fish, mga kababayan, madadala papuntang dahig. 'Di ba? Kaya nga ako sa Senator Bato, mag-isip ka na maraming beses. Ako, basher mo ako, pero ngayon lang ako magiging concern ng konti sa'yo. Kasi pag naaresto ka, diretso kang dahig, maniwala ka. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo nang ma-impeach yang si Sara Duterte. Huwag ka nang makisawsaw do sa impeachment trial. LG Dave Abuel po, TV5. Sir, may communication na po ba from Senator Bato kung a-attend talaga Wala. siya? Bukas pa lang naman i-issue eh. So, I guess if he is watching TV, this is the first time he will hear it also. But the subpoena will be issued Ayan timing na timing. Bukas i-issue yung subpoena mo, Bato. tomorrow. Sir, without preempting yung magiging process, ano po ba itatanong sa kanya specifically? Well, we will wait for it's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao. Sir, how do we assure the public na magiging fair yung pag-treat kay Senator, given nga na naging chief PNP siya at saka... Well, we will treat them with all the respect that he deserves. He is a senator, a former chief of the PNP, a former director of the Bucor. We will, and I assure you, there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no... Magiging masarap ang pagtrato kay Senator Bato, mga kababayan. Pagka inaresto yan, syempre isasakayan sa mamahaling eroplano. Maganda higaan yan. Tapos may 2 tagabantay pa yan. 'Di ba, mga kababayan? Tapos masarap ang pagkain yan. Sinangag na may gulay-gulay. O paano hindi magiging maganda yung treatment kay Bato? Ang wala nga lang doon, mga kababayan, inihaw na isda. Ay, 'di ba mahilig sa inihaw na isda si Bato? Yun lang ang wala doon. Pero napakaganda ng pagtrato niyan. Pagtrato ng ating gobyerno kay Bato kung sakali maaresto yan. handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant. Joan Manalo of Billionario. Michael Goyagoy of DZXL. Huli na to Sir, good afternoon. Sir,
Wala ho bang communication ng DILG with the Interpol kung with regards dun sa ICC na sinasabi na baka mayroon inilabas na red notice? Sinasabi niyo wala kayong information, but No information. wala ho bang contact with the Interpol or mga communications with them? Imposible yan. There is none. We are not. Imposible yan. Walang information, walang communication. Imposible yan, mga kababayan. We have not been privy to any information on that level. So in terms of dun sa kaso kay Bato de la Rosa, hindi ho ba dapat ang process ay dadaan yan sa court muna, yung merong mga formal filing of cases? But This- parang nangunguna po ang ngayon DILG? This is an investigation of the PNP. So you cannot file a complaint. There have been complaints. We cannot file for information without full staff work and complete investigation. And this is part of the investigation. Okay. Maki Pulido of GMA. Sec, good morning. So if it's accountability that we're after, Yes. why not just cooperate with the ICC? Tapos, regarding that, si Senator Bato lang ba, or are we investigating the other police officers involved in extrajudicial killings? Number one, we are not a member of the ICC and we are not party to any of their investigations. Number two, there will be other investigations to follow and other subpoenas to follow regarding this. We have to put a stop to all of this chatter. We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Oh. Okay? Not related to this, Sec. Meron ba kayong balita about Zaldico and his Wala. whereabouts? Ito, ibang usapin na to about kay Saldi ko na to, mga kababayan. Pero alam niyo yung maliwanag dito, talagang ako naniniwala ako, mga kababayan, pag lumabas si Bato de la Rosa, maaaresto yan. Ano po, kasi timing yung bukas eh. 'Di ba bukas pwedeng lumabas si Senator o hindi? Bukas, pwedeng lumabas si Bato de la Rosa or hindi. Mga kababayan, pwede siya magpakita sa Senado or hindi. Kasi nga may isasagawang kudita bukas, etong kampo ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, kailangan nila si Bato. Kailangan nila si Bato para patalsikin. Ito pong si Tito Sen para pigilan yung impeachment trial ni Sara Duterte. Ngayon, ang malaking tanong dito, sisipot ba or hindi etong si Bato de la Rosa? Kaya nga ngayon pa lang sinasabi ko na eh. 'Di ba? Na ikaw, Senator Bato de la Rosa, much better magtago ka na lang. Huwag ka na magpakita sa Senado bukas. Kasi maaaresto ka talaga. Biruin mo, bukas ilalabas yung subpoena na ipapadala sa'yo para pumunta ka sa NBI or di kaya naman sa mga otoridad para magpaliwanag ka. 'Di ba?